Ayan, magandang gabi po sa bawat isa. Tayo po siguro bigyan po natin ng space ito, no? Yung harapan. So, dapat meron po natin. Dapat move po tayo forward, move. Para yung mga darating po, makabunan sila. So, yung mga nauuna, ito yung mga unang makatatanggap ng biyaya ng Panginoon. Amen po ba ron? So, excited po ba kayo? Ayan. Dapat meron po tayong inuusan na panalangin. Sa mga prayer items niyo po, ready niyo po. Mga prayer request niyo dahil sasagutin po yan ng Panginoon. So, tayo po ay mananalangin. So, bago po tayo magsimula, tawagan ko po si Sister Maybel para pamana po tayo sa pambungad na panalangin. Ayan. Hallelujah. Magandang gabi sa lahat. Tayo po ay tumayo at manalangin para sa ating Panginoon. Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat Panginoon sa gabi na ito Panginoon na tunay nga po na napakabuti mo Panginoon na ang mga anak mo Panginoon ay muli nagkatipon-tipon upang sundin ang kalooban mo Panginoon na patuloy mo God na kami po Panginoon sa gabi na ito ay kayo po lamang Panginoon siya magbigyan ng kapurihan at pasasalamat Panginoon. At sa gabi na ito Panginoon, tunay nga po na ang lahat ng mga anak mo Panginoon ay binigyan mo ng kalakasan ng bawat isa Panginoon. At maraming salamat sa mga anak mo nito Panginoon na patuloy yung God na sumusunod Panginoon na may kasamang pagmamahal Panginoon. At patuloy yung God na dinadalangin ko Panginoon na baguhin mo ang aming mga isipan Panginoon kagaya ng isipan mo Panginoon. At yung puso namin Panginoon, change our heart na kagaya mo Panginoon na may pusilang na puso Panginoon. Upang sa gayon Panginoon, may abot namin Panginoon ang aming pagmamahal sa isa't isa Panginoon dito sa iyong tahanan Panginoon. At patuloy yung God na dinadalangin ko Panginoon, ang mga anak mo na gagamitin sa gabi na ito Panginoon, sa present worship Panginoon, at sa mga magbibigay Panginoon ng iyong mga salita Panginoon. Lord, dalangin ko na itago mo sila Panginoon sa iyong likuran upang sa gayon Panginoon na ikaw may taas Panginoon sa gabi na ito. At patuloy yung God na basbasan mo ang mga labi ng mga anak mo na narito Panginoon. Yung salita mo lamang Panginoon siyang magbumutawi Panginoon sa mga labi nila Panginoon. At maraming salamat Panginoon na Lord, may kagalakan kami Panginoon na magpuri at magpapasalamat sa inyo sa gabi na ito. Sa iyo po ang purihan at pasasalamat. All honor, all glory belongs to Jesus. Amen. Tayo po ay patuloy na lumapit po sa Panginoon at ating pong tawagan ang ating pong tagapanguna sa pag-awit para magpatuloy po tayo sa pagpupuri sa Panginoon. Sige po, awit lang po natin ang Panginoon.
salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig
Hello. Parang bitin po kayo. Masarap po magpuri, ano po? Ayan, sa Panginoon. So, patuloy po tayo na ilapit po natin sa Panginoon yung mga saloobin natin. So, sino po dito may prayer item? Yeah, prayer items. Pakita. Ayan, may prayer items si teacher, ano? So, ready nyo po mga prayer items nyo. Ano po? Dahil magpapray po tayo first part ng ating program. Ano po? Mananalangin po tayo. So, samahan po tayo ng Panginoon. Pakinggan ni Lord yung mga prayer items natin. Ano po? So, the first part ng ating gawain. Ano po? So, hanap po kayo ng partner nyo po. May partner na po ba kayo? Yan, partner. Maghanap po kayo ng partner nyo. Okay na, partner na kayo dyan? Sister, kayo pa rin talaga. Prayer partner mo ba siya talaga? Ayan. Hindi po, tayo po yung mananalangin. Ganito po, yung prayer request mo, sabihin mo sa katabi mo, sa partner mo. Ganun din ikaw. Ayan. So, bantayan nyo po yung bawat panalangin na sinasambit nyo dyan sa kapartner nyo. Baka mamaya, sinagot na ni Lord yung prayer request mo, hindi ka pa nagpapasalamat. So, darating po yung next Wednesday na naman, di ba? Every Wednesday po, meron po tayong testimony. Ayan. So, kailangan sasabihin po natin kung ano yung sinagot ng Panginoon. Kasi ito po yung dahilan kung bakit dapat may gawain. Ito po, midweek. So, nagnanalangin po tayo. The rest, yung sa mga pinagdaanan po natin, the whole week, di ba? Yung weekend, yung Sunday service. So, celebration po yun. Pero dito po sa midweek, dito po madalas nangungusap po ang Panginoon. Na meron binibless si Lord, sinasagot niya yung prayer. Kaya dito, masasabi mo, yung lahat ng prayer items na nabanggit mo sa iyong katabi. Kaya darating po yung next Wednesday, may pasalamat ka sa Panginoon. Amen po ba ron? Hello? May kausap ako? So, next week bantayan mo po yung prayer mo, yung pinag-pray mo sa partner mo, and then yung ikaw na nag-pray. Amen po ba? Meron na po ba? Partner? Sige mo. Hindi po, sabihin mo yung prayer request mo sa katabi sa partner mo, and then mag-pray po tayo. Ano po?
kung meron pong nakita nyo po na may ginawa si Lord sa buhay nyo, ito po ay kumbaga yung pinaka-climax ng inyong araw na ginawa ng Panginoon. So, sabihin nyo po sa oras na ito, ano po. So, yung pagkatuon ninyo na pinless kayo, ano bang ginawa ng Panginoon sa testimony na meron po kayo. So, hindi po, kung may handa na po dyan, magpasalamat sa Panginoon. So, willing po na nandito po sa microphone, ano, sabihin niyo po. So, nabiruan ako muna po magpapasalamat. So, salamat sa Panginoon dahil binibigyan niya po kami ng mga sideline. So, nakita ko po yung pagtatapat lang sa Panginoon. Basta kumita ka po na yung 10% bigay mo lang agad, ipunin mo. Pagdating ng Sunday, meron kang ibibigay kay Lord. So, yun lang ang sikreto. Tapos, kapag may kailangan na tulong, basta gawin mo lang. Ibigay ng Panginoon kung ano yung need mo na sa akin. So, kaya nagpapasalamat ako. Katulad kanina, kaya may nililis po kami na 3 aircon. Kumbaga, tinawaran kami. Sabi na may tawad, gano'n. Pero, nakita ko din yung pagiging tawag dito, giver. So, giver po yung nililisan po namin. So, kumbaga parang higit pa dun sa nililis namin yung aircon niya, yung price yung sa usapan. So, binigyan ng bag, tapos yung gun, spray gun, binigyan din kami. Tapos, pang ano sa tubig, yung adapter. Kasi, mayroon pag ano kapag papalitan mo pa yung gripo nila para makadaloy lang yung tubig. Kaya, so, sarap ng pagramdam. Sarap ng ano, nakakaano po. So, nagpapasalamat po ako doon. Parang nakabagay yun. Hindi ko magawa minsan. Pero sabi ko, ganun pala. Bibigyan ng Panginoon. Basta naroon ka lang makapag-usap. So, nagpapasalamat po ako doon. Dagdag para po sa amin. Kaya, kumbaga, yung pagtatapat po sa Panginoon, napakalaking bagay. So, yung pagtapat lang po natin, minsan, yung paluan mo, para pamatahin mo na. Naku, pamasahin ko ito, maglalakad ako para bibigay ito. Gano'n. So, naglalaban yung nag-agam-agam po tayo, pero, sige Lord, dahil ito yung dapat, gagawin ko. Diba? So, may mga bagay po na pagkakaroon ng Panginoon na hindi natin inaasahan, pero may pagkakaroon ng Panginoon. Para tapatan niya. Kung hindi natin siya matatapatan ibig sabihin, ibigay niya higit pa sa inaasahan natin. Na hindi natin ina-expect yung blessing. Na magugulat ka na lang, ano pala, ang Diyos ay nagkakaroon siya ng higit sa inaasahan natin na hindi natin minsan inaasahan talaga yung pagkakaroon niya. Sabi, mga kapatid, deserve po tayo. Sabi na deserve tayo na tatanggap sa biyaya ng Panginoon na gusto niyang ibigay. Kasi kapag sa atin yun, di ba? Para sa atin talaga yun. Tapos, kapag nagtapat po tayo sa Panginoon, minsan, iiyakan mo yung bagay na mahal mo, pero kapag binitawan mo, maluwag, di ba? Kaya pala ang tunay ng pagpapala doon, sabi daw, sa Proverbs 22 ba? Sabi doon, ang pagpapala ay walang halong kapalitan. Ang blessing, walang agam-agam. So, mamit mo man yan, o mawala man yan, masaya ka pa rin. So, yun po ang tunay na blessing. Ayan. Ito po, baka mayroon pa pong gusto magpasalamat sa Panginoon kung ano yung ginawa ni Lord. So, baka tatawag pa ba ako ng pangalan? Isahin ko po ba kayo? Ayan, amen.
dalawang birth kami sa mga kananayan. Meron po kasi kung isang na-share na dalawa yung anak niya. Kasi nakikita mo naman po yung sagot niya sa tanong eh. Tagal ko pong kasi wala naman halos kasabay. Kaya ang nangyari po, meron siyang isang pamangkin na tinawagan na ibilang doon na tuloy. Ngayon, nung nagpirma siya, nawang verse na po yun. Yung sagot niya, yung talagang naunawaan niya kung ano yung mga nagaliban ng salita ng Diyos. Sabi ko, ay ganyan, nakita mga ni Pastor eh. Sabi ko, ito nagagawa ng nakakarinig ng salita ng Diyos na ang dali naman niyang nakakilala. Pasalamat po ako na yung mga naman po yung parang kaming sa aming mga nagwa-converse, parang kinasihan kami ng Panginoon na talagang may paliwanag namin kung ano yung mga natutunan sa namin sa Panginoon. Kasi po, yung pinakahuli ko, sa INC po siya ma-attend. Kasi po, kumbaga, sabi ko nga sa kanila, wala namang problema, hindi naman sa religion to. Basta, yung kilalanin natin ng Panginoon. Maganda naman po yung niya kasi naipaliwanag ko ng mabuti kasi ako po kasi lahat ng kahit iglesia siya, kahit siya o saksi mo, hinaharap ko po yung kasi ang katililang ko kung ano yung mabuti ng pulutin ko. Kaya yung INC naman, siya sa akin hindi naman niya inaano yung natutunan niya. Nakikiayos niya sa amin. Kaya pasalamat po ako dahil napakasarap po ng pakiramdam na alam ko naman ngayon ang gusto ng Panginoon na kung ano yung natutunan natin sa Kanya ibahagi natin sa iyo. Ngayon lang po, sana po maulit-ulit yun. Tawagin ko siguro si teacher. Tawagin si teacher May. Akala ko di ako teacher nga pala. Ayan, nagpapasalamat po sa Panginoon sa pagpapalas na kahit busy po, ayan, nagkaroon po ako ng time para makatulong kahit maka-assist man lang po sa mission po ng church natin. Ayan, nagpapasalamat din po ako na malapit na po yung exam, halos 30 days na lang, nasa 30 and days na lang po. At nararanasan ko po na parang habang papalapit po, parang lalong nagkakaroon ng, alam niyo po yung kaaway. Ayan, parang nai-stress ako, ganyan. Pero naisip ko, siguro kaya ako ini-stress para lalo ko pantatagal. Ayan, kaya nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil binibigyan niya ako ng katalinuhan, ng lakas ng loob para gawin, para makasagot. Para binigyan niya ako ng lakas ng loob para makapag-take ng exam. Kaya pray ko po na ito na yung first and last take ko po ng exam. Yun lang po. Salamat sa Panginoon. Alam niyo po, yung ginawang mythical mission, malaki po yung impact sa akin yun eh. Kasi yung mga tao na matagal ko pong hinahanap, kahit hindi ko nakikita, ay nakita ko po. So, talagang ang Lord gumagawa ng way para maabot po ang mga dating kaibigan na gusto mong i-sharean ng kanyang salita.
Pero hindi pala natatapos doon. Kasi tuwing pupunta kami ng De La Cruz, kasama ko si Pastora Merna, yung daan, nililiko ko talaga. Kasi sabi niya, sister, may meron pa doon eh. Sabi ko, hindi pa, balik mo tayo dito. Kasi iniiwasan ko yung daan na yon. Kasi yun yung mga dati na talaga naman na nashiran ko na. Pero dahil sabi ko, Lord, kaya din siguro pinapadala mo pa talaga ang anak mo. Kasi patuloy na ang salita ng Diyos ay kailangan talagang ibahagi. Hindi pwede yung isang beses mo lang pupuntaan eh. Kailangan tayo bilang pinalaga ng Panginoon. Meron tayong tungkulin na kung saan ang tungkulin na yun ay hindi natatapos sa pagsasalita lang, kundi kailangan alagaan po natin. Yun po yung itinuro sa akin. Kaya nagpapasalamat din po ako sa buhay ni Pastora Merna. Kasi alam niyo po, nakikita ko po na yung paghayo namin, kung saan-saan ko siya dinala. Ang tanong ko, okay ka pa ba? Pero ako, nanampalataya ako na ang Diyos ay magbibigay sa kanya ng kalakasan. Kaya kahit na nakita ko na parang ano siya, pero hindi ko naintindi. Kasi ang tanong ko lang, okay ka pa ba? Ina, gano'n ang tanong ko. Kasi sa akin, parang pangalawang nanay ko yan eh. Kaya, kaya mo pa ba? Alam mo, anong sagot niya? Isa lang yung natutunan ko. Ginagawa ko ito, dahil ipakita ko na malakas ako sa inyo. Kundi dahil ang kalakasan ko ay binibigay ko sa Panginoon. Yun yung nagrema sa akin nung naglalakad-lakad kami. Siguro, iniisip niya parang pinabaliwala ko lang yung mga sinasabi niya. Pero hindi totoo po yun. Nandito yun, saka nandito. Nakatalim po yan. Kasi ang sa akin, matuloy natin yung gawain natin na maging matagumpay tayo dahil ang mission po natin ay makalingap ng mga kaluluwa na wala pa sa Panginoon. Kaya maraming salamat din sa kay Pastor Cesar na tunay na, alam niyo po, Pastor, kung nakikita ko po pagod na kayo, pero sabi ko, ang Diyos na magbibigay ng kalakasan sa inyo. At ang nakikita ko po yung vision nyo, nakikita ko po yun. Kung ano yung pangarap mo na para sa mga tao na kanito sa church. Dalang-dama ko po yun, Pastor. Kaya kung nga nag-aantay tayo, gano'n na lang, nakita ko kasi. Saka sa mga member, saka sa mga leader, natutuwa ako. Alam niyo kung bakit. Yun kasi yung hinahanap ko eh. Yung magtulungan tayo. Wala akong nakapagod ako, ganito. Ako, walang gano'n. Alam niyo ba yung Thursday? Kaya masarap bang breakfast nyo? Ganagawa ko nun. Kasi Lord, sabi ko, di ba rin malate ako? Kasi mahirap magtrabaho ng gutom. Di po ba? Kaya sabi ko, Lord, ako, nagpapasalamat din ako sa buhay ko na tunay nga, sabi ko na hindi ko din maisip na makarating ako sa ganitong mga gawain. Kasi hindi naman talaga ako nagpagamit kay Lord eh. Ano lang ako, sisimba, uupo, uuwi. Yun ang buhay ko noon. Pero nakita ko, masarap para maglingkod sa Panginoon. Kasi ang sabi niya sa Santiago 1:12, sabi niya, ang nagtitiis ng hirap nakikipaglaban sa kahirapan, sa pagsunod sa Kanya, merong gantimpalang ibibigay ang Panginoon ng buhay na walang hanggan. Kaya yun yung inaangkin ko. Yun lang po. Maraming salamat sa Panginoon. Okay. Papasalamat po ako sa Panginoon dahil sa unang-una, suntok sa buwan po kasi yung medical mission natin. Unang-una kasi, 2 linggo na lang po, magpapasok ka na. Then, natatapos na po talaga ng operation tool dito sa barangay natin. Kaya wala po talaga. Then, na-realize ko po kasi parang hindi na po talaga magmamaterialize. So, hindi na talaga
magiging successful. Although may naririnig po talaga ako, may naririnig talaga ako na uy, ba't itutuloy pa yan? Malapit na magpasukan. Malapit na magpasukan, ilang araw na lang, pasukan na yung mga bata, syempre, natuloy na yung karamihan. So, tapos, nakausap ko pa si Pastor Delvin. Nako, baka langawin yan, wala nang pupunta dyan. Kasi nga, biro mo 50 kailangan po natin, i-goal talaga. Then, tagang nasa isip niya, wala na tagang pupunta kasi unang-una na isang linggo na yung pagkita natin, katatapos pala ng medical mission dito sa barangay. So, wala na po talaga. Tapos, nung in-announce ko siya, hindi po ganun ka-linaw. Parang, pananapan tayo na taga, Lord, kayo na bahala kung ano yung mangyayari sa medical mission na ito. Basta in-announce ko, ito, ganitong araw, tatlong araw tayo mula Saturday, Sunday, hanggang Monday. Then, inisip ko, saan kami kukuha ng mga gamit? Una, medyo depleted na rin, o parang ubus na rin yung mga gamit ko, kailangan na rin namin ng tulong. So, sabi ako sa pastora, nagpapasalamat ako kay pastora kasi wala akong makasama ng time na yun eh. Si pastora na tagayin, pastora, pwede ba natin puntahan yung munisipyo? Pwede ba natin? Yan sa mama si Sister May, available din, saka si Pastor Delvin. Doon pa lang namin, ano kaya mapupuntahan namin pagdating namin doon? Nakakarinig pa na kami. Huwag na, lapitan niya, huwag na natin puntahan niya, ganyan, wala na yan, ganyan. So, tapos, nung pagkagaling namin sa napuntahan namin, nabigyan namin ng sila mayor, sila vice mayor, hindi namin alam kung anong response nila, kung anong nila, yung nila sa amin, wala talaga. Tinanggap lang nila yung letter namin. Tapos, sabi nila, saan tayo, uwi na ba tayo? Hindi, pupunta tayo ng Kapitolyo. Wala silang alam, wala silang magawa, pupunta tayo ng Kapitolyo. Pupunta kami ng Kapitolyo. Parang bilangon na talaga, himala na talaga kasi hindi natin alam pagdating namin doon. Pag pa lang, yung hagdan pa lang, lahat ng mga tao nakapalibot na, tagang naghihintay makapasok doon sa pagiging ng tulong. Pero ako nakapasok ako kagad, nagbigay ko yung letter na, parang nagkatugma kasi yung head pala ng Bulacan Medical Center, kaibigan, pisang pala siya ng mga kaibigan ko sa Santa Maria. Kaya ang dapat ibigay sa atin ng anesthesia, ang naibigay sa atin lahat ng gamit, lahat ng yung nakasulat doon, ibigay lahat. Hindi kami magandadala doon sa mga medical supplies na binigay. So, parang ilang araw lang yun, parang pagkakasabi ko, pagkaka-announce ko na tuloy natin, yun na, kumilos na talaga. Kasi siyempre, alam niyo naman, naging busy nga ako ng birthday ko kasi hindi ko na talaga nasikaso yun. Parang ko taalaw ng ituloy. Pero sabi ko, nasabi ko na sa church, parang nag-commit na ako na kumbaga na magkakaroon tayo ng medical mission. Tapos sinasabi pa ako ni Kuya Toto na ano sasabihin nila na sinabi mo na mag-medical mission tapos hindi mo tutuloy ngayon talagang china-challenge ka talaga china-challenge ka niya talaga di ba? Nabanggit mo na wala nang urungan to yun, alam niyo po doon ko napatunayan na kapag yung Panginoon pa talaga nag-work sa kasi yung nakalakit po yung mga nangyari. Kasi sabi ko nga, laging nasabi, okay lang sa akin, kaya ko mapagod na gano'n eh. Kasi first time ko lang po talaga na magsulod-sulod talaga ng 17, 19, tapos dire-diretso talaga, hinihingi lang talaga yung pahinga ko. Sasakot na ng likod ko. Kaya po, mawawala po tayo isa pala yung pagod mo. Pagka nakikita mo yung buong church, yung buong kapatira, nakita mo tutulungan at may kanya-kanya silang Tapos si Pastora, sinasabi ko rin si Sir May, huwag niyo puputumin si Pastora, pakalingin niyo ko parang gano'n. Ako nga hindi ko na makakuhang kumain kasi nga gusto ko matapos na, pero minsan tagal hindi ko na kaya talaga. Ako pa naman talagang isari ako sa gutom. Ayun. So, sobrang amazed ako sa ginawa ni Lord dahil lahat dito tumulong yan. Lahat talaga may kanya-kanyang gawain. Parang hindi ko na inisip. Ang focus ko na lang talaga yung mga bata kung paano ko sila gagawin na maayos yung nakaatang sa akin. Kumbaga lahat kayo, alam niyo na. At considering na kulang pa talaga tayo sa orientation, hindi ko lang kung paano yung pagpunta sa ipo, pagpunta sa mga bye-bye, kung paano bibigay letter. Di ba sa palaran ninyo,
Sabi, punta tayo sa Ipo, punta tayo sa ano. Kung sino na lang, makasama ko, basta lumakad kayo dyan, isa-isa yung mga bahay. Yun mo, naabot natin na, praise God kasi, naka 46 tayo. Tapos 46 na ano, na mga bata, at may mga ano ba, na hindi natin nakalain na ano, no, in just 1 week ng preparation natin, 1 week na planning natin, na isa katuparan. At isa pong magandang bagay ito kasi dito natin napatunayan na yung ano yung kagalakan ng pag-aaral natin, yung kagalakan na kayo nakakapag-share kayo, nakakapag-one verse kayo, nakakapag-share kayo ng salita ng Diyos. Iba yung pakiramdam, di ba? Na nai-apply nyo sa ibang tao talaga. Na asarap pala ng pakiramdam. Tulad nga sinabi ni Sister May na dati nakaupo lang siya, pero ngayon nakita mo yung purpose mo. Nakita may purpose mo sa ano. Tapos kanina pumunta kami sa kasimbayan sa Igulo. Kasi nga, hindi naman na-cancel. Hindi na-cancel ni Pastor Delvin. Pumunta ako doon. Magtuturo na dapat ako doon. Sabi, Pastor, ano po, meron po kami gawain so hindi matutuloy. Okay na po kung sabi ko sa mga na-stop doon sa Igulo. So sabi, ano po, Pastor? Pumunta po ako sa inyo. Lagi po. Kasi po, nagkaroon po kayo ng medical need. Kasi may pangarap namin sa Igulo, parang ganyan. Kontrol po ko kasi na niyo po yung medical mission na nagtanong po kayo, operation po rin. Ano po ba? Kung ginawa po yan. Tapos sabi ko, kasi po dahil po dito mga gusto magpa-tuloy nga. Actually, kulang pa kami ng 4 eh. Ayun, kung sakali lang meron kayo nakausap na 4, at ngayong buong linggo na to, available. Ako na po pupunta dito sa ako na po pupunta sa barangay nyo para maganda na kayo ng ng mga kailangan ni Ayun, sabi ko, sige po, kakausapin ko po yung basta 4 po. Ewan ko lang kung ano mangyayari. Sabi ko, okay na po yan. So, at least, di ba? At least na po natin, na nakakatuwa na even yung ibang barangay at yung ibang tapos may nakasalubong pa ako kanina na naku po, hindi pasensya na po, hindi nakarating kasi natakot po, ganyan. Parang ang sarap ng feeling na marami rin talaga na bless at marami rin, hindi lang yung actual na nakapagtuloy po tayo, marami silang kasi natuwa po sila sa church natin kasi bukod sa libre na po natin yung service, bigyan pa natin sila ng ng mga pagkain at higit sa lahat, nabigyan po sila ng pagkaunawa sa relasyon sa Panginoon, di ba? Pagkaunawa tungkol sa Biblia. At talagang pinupuri po yung Panginoon dahil po talagang sobrang tagumpay po yung pagkilos ng Panginoon sa buhay po ng bawat isa. Ayan. And kanina nag-usap kami yung kaibigan ko si Anan. Muslim po kasi si Anan Muslim. Kanina, nag-ano na kami. Kanina nag-uusap na kami, nag-1 na kami. Gina-1 ko na sa niya. Ayun. At least niya naman, naunawaan din niya kung bakit ano yung pagkakilala natin kay Jesus, ano yung pagkakilala natin sa Kanya bilang Panginoon. Kasi sinabi rin niya yung pagkakilala nila kay Jesus. So, at least kahit paano basta mahalaga na po dito, may respeto, may paggalang sa bawat isang paniniwala. Ang mahalaga naman, hindi naman ni-religion hindi naman ni-religion ang mahalaga sa atin. Ang mahalaga sa atin, magkaroon tayo ng personal na relasyon sa ating Panginoon. So, puri po Panginoon sa matagumpay po na medical mission at hindi po masasakatuparan yun kung hindi po nagtulong-tulong ang buong Christ to the Philippines bumawi. And puri po ang Panginoon sa buhay na bawat isa, sa lahat ng nagpakain, sa lahat ng Sister Rachel, Sister Rachel, si Brother Rafi, sa lahat ng tumulong, paglilinis, sa lahat ng tumulong sa pag-assist, lahat kay Pastora, sa mga nagbigay po ng mga solicitation, sa nagbigay po ng mga tulong. Maraming salamat po at isa po ito sa mga milestone, isa po ito sa mga bagay na accomplish po ng ating iglesia sa biyaya ng Panginoon. Yan. Puri po Panginoon. Hello, hindi po ako magsasalita. Hindi po ako yung nagtuturo. Magandang gabi po. Tutuloy ko lang po yung sinabi nila na ako po talaga lubos ang aking pasasalamat sa staff ng Christ the Philippines
dahil na sabi po sa akin ni Pastor Rodriguez, hindi naman pala ganyan kayo, sabi niya, sana naman magbahagi naman kayo nung ginagawa naman nyo. Sabi niya, dito ano naman kayo, yamang kayo ng medical mission dito ba sa Santa Lucia kayo okay, parang gano'n, yung gusto magbahagi doon tayo. Pero sabi ko, hayaan mo na nabigyan yung time na yun. Nahayaan mo muna kami is like, kumbaga, ngayon pa lang ako nagsisimula yung mga yung pagkilos ng banal na espiritu sa mga leaders, sa mga workers at sa members ng Christ the Philippines. At yun po ay pinangunahan ng ating butihing pastor na si Pastor Cesar. Siya po yung nag-initiative kung paano po makatulong sa church na hindi lang po yung pagtuli, no? Kundi makapagbahagi po tayo ng salita ng Diyos is training po niyo yan. Kumbaga po is mapakalaking training sa bawat lingkod o ginamit ng Panginoon. Nakita ko po kasi yun nung time na wala pa nung unang first day po, halos nung umaga wala pa po dumarating is ako po yung nag-uugwang verse, ako yung nagsalita. Pero nung may dumating na po, tuwan-tuwa po ako kasi pag sinabi ko, o diyan ka, tapos na gano'n, kanya-kanyang hawak na ng mga tao na kung saan, nagagamit nila, natutuwa naman po ako noon kasi yung mga gamit ninyo, yung mga itinuro sa inyo, is hindi nyo gano'ng nagagawa. Kasi nung pag-aaral ninyo na nag-exam kayo sa kay Pastor Cesar, yung gano'n lang yun, pero iba yung actual. Iba yung actual na kayo ay nagwawang verse at nagsishare kayo ng salita ng Diyos. Di ba ang gaan ang pakiramdam ninyo? Na naibabahagi din nasa puso nyo. Ganon din yung nasa isip nyo. At nabigyan nyo po ng palang, pwede naman pala Pwede naman pala sasabihin na, hindi ako pwede kasi maraming ginagawa, hindi ako pwede kasi may anak ako, hindi ako pwede dito. Pero pag dumating na yung time na kailangan na kayo talaga, nabibindi naman pala So, yun po yung ipinagpapasalamat ko na balikatan at nagtulong-tulong. Siyempre nyo, wala po ako ng pangalawang araw, tapos ang pangatlo, wala pa rin. Pero, kahit po ako nasaan, kaya minsan nagkakanta-ipit po ako sa ano yung ginagawa ko, kasi ang isip ko po nandyan sa gawain natin, kahit ako'y nasaan. At ako nga po, may Mrs. Kay Pastora ako. Mrs. Sir Mabel, yung pastor natin may kahinaan. Huwag niyong gugutumin niya. Baka ako nang magupit niyan. Ayun nga, kaya nag-aalala rin po ako sa inyo. But, sinabi ko naman ganito yung food, hindi, anuhan mo, sabihin tawag ka kay Sister Rachel. Lagi rin po ako nagpapalala para sa food ninyo, para kung ano po yung kailangan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil na kahit na makita natin, yung ang tanong ko sa inyo noong mga time na yun, kahit na siyempre hindi nyo rin pumalis bilang pastor na may mga bit na akong nasa kalooban ko na parang nahihirapan. Pero praise God, nung maipakita nyo yun, na nagtulong-tulong sa mga gawain ng Panginoon at sa ganong term na ibinigay ng church sa atin, nakita ko naman yung maano naman kayo, andun naman yung hindi nagpabaya yung bawat isa. Pag hindi pwede yung isa, nandun yung isa nandun. May, ano ba tawag doon? Nagbitbitan. Kaya walang nabagsak. Kasi pag hirap na yung isa, mayroong sasahod, mayroong papalit. Yun po yung natanaw ko doon. Kaya nagamit nyo pa yung mga pinag-aralan nyo, one verse na at yung mga testimony nyo nalalaon dyan sa ligtid yun, kasi hindi nyo na-share siguradong nakaluka yan. Dahil siyempre, hindi naman madaling oras lang na nasishare nyo yun. Madali na tapos na yung one verse ninyo. Siyempre, salita pa rin nila salita. Alangan namang hindi na lumabas yung inyong nasa pinakaloob-looban ninyo. Kaya yun po yung salamat. At salamat po yung Pastor Cesar sa, alam niyo pa ng mga panahon din si Pastor Cesar, hindi ko lang matanggap, pero sa totoo po, sakit talaga ulo ko. Masakit yung mata ko. Doon po ka mag-ano mata ko. Inaya po ako sa Malolo. So, anong
kawawa naman ako, walang kasama. Sabi, kaya alam nila mga daddy, hindi ko pwedeng umalis kasi magang-maga. Nung sinabi niya wala siyang kasama, kahit po, walang masakit sa akin kahit napakasakit. Ay, kahit napakasakit, walang masakit. Ang liksi-liksi ko nga eh. Sila ma'am, bisa niya ayaw kong lababit, baka mahawa eh. Si sister nga, ayaw nga nilang ano, kasi baka mahawa daw ako, nakahawa ko. Pero sabi ko na sa Lord, Lord, si Mama nila nagmahal sa akin ng tapat. Kasi nakihati siya sa akin. Nakihati po siya sa akin. Siya lang yung nagkaroon. Pero alam niyo po, sa kabutihan po, thank you very much sa inyo lahat, si PTP staff, lahat po members, leaders, and pastors. Thank you very much po sa inyo lahat, sa mga ipinakita niyo po sa pagtulong, sa lahat-lahat na spiritual, material, financial, lahat po ng mga ginawa niyong pagtulong, hindi po makakalimutan namin yan at higit ang Panginoon. Salamat din po, Pastor Cesar, sa matagumpay na gawain na ipinamalas po ng Fresh the Philippines na bitbit po tayo lahat kung ginawa ninyo at lumaganap na po yan sa buong mundo. At sa Fresh the Philippines, naging example po tayo at nangihingi na rin po sa atin ng medical vision. Kaya yun, sabi ko, hayaan niyo muna na magbunga. Siyempre po ngayon, nagsimula na, kailangan makita na yung bunga. So nagtalim, di ba? Ito nagtalim tayo, may aanihin. Kaya tsaga lang po. Ano po, God bless po. Thank you very much. Sa dinamin po ng tinuli natin, 46, no? Tapos kanina, tinawagan kami ng dating chairman na council na church na pinagalingan ko. Sabi niya, Pastor, linisin mo yung aircon ko. 3. Linisin niya magkapatid. 3.5. Sabi kaya lang, sa magkano yung linis, sabi namin 4.5, 400. Pwede bang 1,000 na lang? Sabi, sige. May pumunta kami. Tapos yung anak niya, may kalaro. Yung isang kalaro ng anak niya nakaganon. Nilalong kayo yung ulo. Sabi niya, ikaw yung nagpatuloy kahapon, no? Opo. Ano ba alam mo? Si Harry. E diyan po bahay namin, no? Oo nga. O, yung naka-blue na nakasando. Oo, binantilyo. Tapos yung kasama niya yung gay. Yung guardian niya yung gay. O, dito niya, o. So, nandun. Tapos, sinabi sa akin ng Panginoon, yan ang datilawin niyo. So, yun po, ano, kung 46 po siya, kung ang bawat pamilya is member nila is 4. So, all in all po, ano po lahat yun, 186. Pag-intention po natin na kung ang patuloy is 46. So, sa family, 4 sila na lang. 4 na lang. So, 186 po yun. So, yun, 100, bali 46 po na family po ang ating alagaan. So, yun po ang next project natin. Dadalawin, yun po, ang request ko lang po, dadalawin natin pamilya nila, pag-pray lang sila. Unang araw natin, pag-pray sila. Lahat ng mga tinuli, mga pamilya. So, yun po yung pangalagaan sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi ko, alilit naman ang bukaw eh. Yung kalaro ng chairman namin, yung lalaking bata, nakagaling yung sa kalaro niya. Nagano, sabi po dito, mag-dito, oy, ano ba alam mo? Si Harry po, oy, ikaw yung patuloy ka. No po, yan po kain namin. So yun, nakakatuwa. Nakakatuwa, sabi niya nga, nagtutulungan tayo, mamahalan, di ba, sarap. Ako hindi po nakaramdam ng pagod. Kasi habang naglilinis, yung second day, may tumatawag sa akin, papalinis aircon, sabi paalam kami, di ba? So, kumikita na kami kahit pa paano. Tapos kanina, so yun, marami congratulate nga sa akin sa Facebook na meron tayong medical vision. So nakaka-proud, parang nangyayari ng oras, bagamat gabi-gabi lagi tayo umuwi, di ba? Yung last na uwi natin kahapon yung isang araw, nung Monday, no? Alas 11 tayo umuwi. Oo, gabi na tayo umuwi. So yun, meron tayong so yun ang assignment natin. So exciting yung yung gagawin natin ngayon, dadalawan natin sila. So mag-set tayo ng araw po, no? So hindi na dapat sabay-sabay yung kanya-kanyang lugar ulit, no? Dadalawin po para pag-pray lang yung family ng bata. So yun na po, naka-encourage ngayon, sarap sa puso, no? Para tayong nakalutang
sa cloud nine ngayon, no, lahat tayo. So, salamat sa mga food na inilabon ninyo. Yun pa, at kaya ang sabi namin, sana araw-araw may tulit. Para araw-araw libre pagkain. So, salamat po sa lahat ng mga sponsors. Yan. So, ang sarap magsalita, patotoo. Ngayon ang iniisip ko, sabi ko, darating na yung time na yung mic ay hindi naman bababa, laging may magpapasalamat dito sa Panginoon. Amen po ba ron? Yung mic hindi na may bababa, laging may magpapasalamat sa Lord. So nakita ko po sa gawain po natin, sa mission, itong tulit. So nakita ko lang po, number 1, kapag gawain ng Panginoon, sumuporta ka. God moves, God works to the unexpected things you don't know. God moves. So gagawa ang paraan ng Diyos sa mga bagay na hindi mo inaasahan dahil gawain niya ito. Ayan. So nakita ko po, sabi ko may ginawa akong ano dito, box no? Itong mission. Ayan. Nakita niyo po ba ito? Ayan. So ibig sabihin, pupuntahan po natin to mission. Gawain ng Panginoon. So ang gawain ng Panginoon po, malawak, malaki. Ngayon, ini-educate tayo ng mission, ini-educate tayo ng mga manggagawa, ini-educate tayo ng mga sumusuporta sa mission para ipalaganap ang salita ng Diyos. So ngayon po, pasalamat po tayo sa Panginoon. Tama po yun, ano po, na meron po tayong aalagaan. Yan po ang tahanan po yun eh. Gawain ng Panginoon, tahanan niya. Sabi nga Diyo kay Peter, di ba? Kung mahal mo ako, Pedro, pakainin mo aking mga tupa. Alagaan mo mga tupa ko. So kung mahal po natin ang Lord sa mission, sa gawain ng Panginoon, gawin po natin, yung part po natin. Kung ano po yung kaya natin gawin. Ano po, hindi na namimilit ang Diyos. Kung ano yung nasa heart mo, kung ano yung nais ng Diyos, nakausap mo siya palagi, gawin mo lang sa buhay mo. Dahil mapapapurihan, mapaparangalan. Maraming gagawin ng Diyos sa Christ in the Philippines. Sige po, tayo po ito ngayong lahat at mananalangin po tayo, no? Para salamat tayo. Magkusal ka, sabihin mo, pasalamat. Lord, meron po kaming nakilala sa mission. Ako, Panginoon, di ako nakakatin, pero andito, naunawa ko yung gawain, papanalangin po siya. So, mananalangin po tayo. Ano po? Sige po, tayo po yung magsabi ng panalangin. Pasalamat, sabihin mo po sa Panginoon. Sige, sabay-sabay po tayo. Magpapasalamat po tayo. Yan lang po. Mamaya may magsasalita po po. First part pa lang po ito ng prayer natin. First part. Ano po yung pasasalamat natin? Magpasalamat ka sa Panginoon. Pasalamat ka. Sabihin mo.
Dakilang Ama, maraming salamat po, Diyos, sa ginagawa mo, Panginoon, sa buhay po ng mga isa. Kasangkapan kung katwiran, ng iyong kabanalan, ng iyong kapangyarihan, Panginoon, upang talaganap sa bayan ng Bukawi, sa Barangay Bundukan, sa lahat, Panginoon, na pupuntahan po ng iyong mga anak, O Diyos. Dalangin po namin, Panginoon, na meron po tahanan na amin po ipapanalangin, ihalagaan, Panginoon, na sila, Panginoon, ay makakilala po, Panginoon, sa iyo. Yung mga kapatid namin na part ng tuling, we pray, Lord, yung buong pamilya nila, Panginoon, ay amin po inalalapit po, Panginoon, sa iyo. Naway mangusap po kayo sa kanila, patuloy niyo po sila, Panginoon, ingatan, alagaan, Panginoon, upang makasama namin, Panginoon, at kami ay bigyan ng lakas ng loob at katatagan, Panginoon, para mangalaga sa kanila, at palagi silang pamanalangin, alagaan, Panginoon, bibisitahin. Dalangin ko na namin, O Diyos, yung responsibilidad na inaatang niyo sa amin, Panginoon, ay amin pong magampanan. We pray, Panginoon, na sa pagpapalagana, Panginoon, ng Ebanghelyo, lalo pong higit, Panginoon, na patuloy na kaming turuan, Panginoon, at kasihan ng Santong Espiritu para ikaw ay ipahayag, Panginoon, sa kanilang puso, sa kanilang buhay, Panginoon. Dalangin po namin na tulungan niyo rin po ang bawat isa na magsama-sama, paglakip-lakipin, Panginoon, yung lakas at tibay, Panginoon, ng pananampalataya para, Panginoon, silang lahat ay tunay na makakakilala ng lubos, Panginoon. Kaya maraming salamat po sa ginawa mo na magagawin pa namin, Panginoon, ng mas magandang bagay, Panginoon, para po ikaw ay maparangalan sa aming buhay, sa mga gawain na nakaatang po sa Christ to the Philippines, Bukawi. So we pray, Lord, na sa oras nito, ang pupulit pa sa salamat ay hindi po tanggapin, Panginoon, sa pamagitan ng mga anak na nagtatapat at nagtatapat, Panginoon, para tumupad sa gawain ng pagbibisyon. So dinadalangin namin ang papulit pa sa salamat, kalwalhatian, karangalan ay tayo lamang, aming Ama. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Ayan, makamupo na po tayo. So ngayon po, ready po natin yung salita, ang ating po pakikinig. Ano po, ang salita ng Diyos. Nawa ay meron po tayong matututunan. Sapagkat ito po yung ating po pamumuhay. Nabubuhay tayo. Ang ating salita ng Diyos ang ating po isa sa buhay. Sige, tawagan ko na po ang ating speaker. Isa po siyang midwife. Yan. Kaya wife ng aking Kuya Jojo. Pastor Jojo. Walang iba si Pastora na siguro ito. No? Pastora Rowena Castañeda Lawa. Palapang pa natin ang Panginoon sa buhay niya. Alam ko, hindi naman. Bali po ang share ko sa inyo ay magkatuan sa matagpuan po sa 2 Korinto 4:7 hanggang 11. Basahin ko na po. Ngunit sa verse 7, ngunit kaming pinagkalooban ng kayamanang spiritual na ito ay hamak na sisidan lamang tulad ng mga palayok upang ipakilalang ang dakilang kapangyarihan nito ay sa Diyos at hindi sa amin. Verse 8, kabi-kabilaan ang pagpapahirap sa amin, ngunit di kami nalulubi. Kung minsa'y nababagabag kami, ngunit di nawawala ng pag-asa. Sa verse 9, 2 Korinto 4:7 hanggang 11. Sa verse 9, inuusig kami, ngunit hindi kami pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak kami, ngunit di tuluyang napapatay. Verse 10, lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Verse 11, habang kami nabubuhay, lagi kami nabibigin sa kamatayan alang-alang kay Jesus upang sa aming katawan may kamatayan mahayag ang kanyang buhay. Panginoon, maraming salamat po sa sanilang ito na nahayag sa aming Panginoon. Kayo po ang manguna sa aming Panginoon na mabulay-bulay namin po sa pangalan ni Jesus. Amen.
Dali ito yung devotion ko nung nakaraan din. Dapat iba i-share ko nga para kaya ko parang mas bagay ito. Ito, tayo bilang mga CPTV family, di ba? Tayo naman talaga maharap sa mga pagsubok. Sa kabila ng ating mga paglilingkod, talaga nakakaranas tayo ng sa karamdaman. Tapos basta may mga issues tayo, di ba? Yung bilang body of Christ tayo lahat. Alam natin yun na siyempre, ang sakit ng kalintingan, ramdam ng buong katawan yan. Tayo bilang mga sa CTTV family, hindi lingid sa atin yan na may mga pagsubok yung church na to. Hindi lang sa individual natin na bukod sa mga health issues natin. Ako nga, ikatlong araw na ako naka-attend. Bakit? Kasi na, parang 4 na araw ako hindi makatayo. Tatayo ako, magulas ng tapos bigala naman ako. Yun naman ang sakit ko, yung sa hypothyroidism. Yun naman ang nararamdaman. Kaya bigla kang, unti-unting parang pinugbugin yung katawan mo. Tapos, ilang pagkalamdam mo na. Kasi nung time na yun, parang hindi ako nakakain ng gamot. Kasi nga parang priority namin lagi siya, may pambilin. Yung umaga, uutusan kami ng boss namin. Mag-aano ng pandesal. Araw-araw. Yan, parang wala naman kami hawak na pera. Kumbaga, yung kanyang last week dito, sa motor lang yung lahat na pupunta. Buti kung may extra ganyan. Tapos ako naman yung nagtitinda-tinda lang. Tapos binabayaran lang din siya yung mga namin, yung mga bills namin yung gano'n, parang gano'n. Kasi araw-araw talaga, hindi mo siya ma-explain na, anak, wala tayong pamilya. Wala na tayong pamilya. Parang gano'n. Kaya parang minsan yung sarili ko, yung gamot ko, yun na lang dito bibili, pag gano'n, inuulang siya. Tapos ayun nga, nandaka ako, iyak kong araw, hindi ka makatayo. Pinipilit ko tumayo nun, iyak makatayo. Tapos buti na lang, iyak kong araw, kung maganda na, wala na, parang ang pakiramdam niya, parang binugbugin mo ang katawan mo. Naglaba ka, gano'n. Alam na, may babagsak ka, parang gano'n. Kasi umatay niya ako rito nung nakaraan. Isa ako sa nakaupo. Hindi ako makatayo nun, nung na yun. Kasi makatabi na kaya rito yung mga nakaupo. Nagkakantahan, nakaupo ako ng gano'n. Babagsak ako pag, sumabay ako ng tayuan, yung gano'n siya. Gano'n ang pakiramdam ko. Pero bilang mga Kristyano po CTTV, nakita natin yung paggawa ng Panginoon. Bilang body of Christ, may kanya-kanya tayong trabaho. Diba? At least yung ganitong araw. Tayo kasi parang puro input eh. Puro input ang nangyari sa atin. Diba? Puro aral tayo. Aral ng self-look doon. Aral ng one verse. Ng devotion. Puro input lang. Pero yung time na yon sa ikatlong araw na nasama ako doon. Yung kahit paano naibahagi yung one verse. Mas madali pala siya sa sa yung actual na, kasi yung talagang yung demo natin dati. Pag parang talagang lalabas na lang siyang kusa. Lalabas niya ang kusa sa'yo. Yung Panginoon mag-aano sa'yo, hindi ka mahihiya, makaharap yung tangang ganyan, sila pa nahihiya, ang gano'n. Sumatala tayo nagpa-practice dati, hindi, di ba? Yan. Kabila yung pagpapahirap sa atin, naranasan sa atin. Hindi ko alam dyan sa physical. Sa mga apostol, physical to, pero sa atin, sa spiritual aspect natin, di ba? Yung nasasaktan yung espiritu natin, pero bilang mga Kristyano, kailangan patuloy po tayong lumaban. Nadadapa tayo, pero babangon tayo. Naghihirap tayo, pero hindi tayo tuluyang namamatay. Ganun yung inabot ng mga apostol dito sa Apostol Pablo. Yung sa kanila literal. Tayo naman, sa panahon natin, sobrang daling magbahagi ng salita ng Diyos. Wala naman sa ating papatay, walang katulad sa mga communist country na talagang mabibitay kayo, mga gano'n tayo, napakaluwag. Napakaluwag ng Pilipinas. Big country tayo. Kaya inuusip tayo, ngunit hindi pinababayaan ng Panginoon. Yung katawan natin, sisidlan ng Panginoon, palayok na sisidlan para mahayag yung kanyang kaluwalhatian. Sa pagitan ng ating katawan, napakahalaga natin, napakahalaga ng bahagi natin. Yung ginawa natin na yun, may kanya-kanyang tayong part doon. Tagumpay ng, doon natin nakita yung pagkakaisa natin. Meron dito sa receiving area, meron sa, basta lahat, may part din, nakakilos na. Yung parang lahat nagkakalaki para sa kapulihan ng Panginoon. Dahil nakakilala nun, wala silang choice eh. Ang makinig sila, mga gano'n. Yung mga nanay habang naghihintay, tapos, nakakausap mo sila, magkaibigan mo na sila. Yung katawan natin,
sabi nga sa verse 10, lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa pagitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Yung panahon na yun, naihayag natin yung buhay ng Panginoon. Yung buhay, yung Romans 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kamatayan ng Jesus. Yun, naging part tayo lahat nun. Kahit tayo ay hililiit lang, kahit na tenga lang tayo, bibig, taga-silbi, kamay, lahat tayo, all things work together for you sa ating lahat. Naigawa natin. Saka kita mo yung, gaya ng mga books dito sa, yung mga churches dito, pag nabinasa mo yung kay Apostol Pablo, di ba? Yung mga ginawa natin, hindi lang sa atin na dito sa na-confine eh. Pero isang maliit na church, pero naririnig ng ibang CPTP family kahit mga Foursquare eh. Diba yung Foursquare? Nakita yung ginawa ng Panginoon dito sa church na to, na nararamdaman niya tayo, nararamdaman nila yung presensya natin. Hindi tayo yung church na kahit maliit lang tayo, hindi tayo yung maliit na, tingin natin, maliit sa sarili natin, pero ginagamit tayo ng Panginoon sa malalaking bagay, sa extraordinary ways, or ordinary church na ginagamit sa extraordinary words ng Panginoon. Kaya huwag tayong mawala ng pag-asa. Alam po natin na marami tayong pagsubok sa church, pero kita naman natin kung paano gumamit yung Panginoon sa atin. Mas nahayag yung kalakasan ng Panginoon dahil sa kahinaan natin, di ba? Yung kahinaan ng church natin, doon mas nakakakilos yung Panginoon. Basta tayo, tuloy lang tayo kung ano yung inuulis ng Panginoon sa atin lahat. Salamat kay tayo. Panginoon, maraming salamat po sa CPTP Bukawi, Panginoon, na hindi niyo po pinababayaan, Panginoon. Nagagawa po namin yung purpose namin, na lahat ng naaaral namin, Panginoon, na i-apply po namin, Panginoon, sa ibang tao yung mission namin, Panginoon, na ibahagi, Panginoon, yung mabuting balita, Panginoon. Hindi lang po dito sa kami lang, kundi pati sa mga ibang tao na hindi pa nakakarinig sa inyo, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil hindi nasasayang aming mga pagpapagal, Panginoon, sa inyo. At kami ay ginagamit niyo sa pangalan ni Jesus. Amen. So, sa atin po mga ginagawa, especially po sa share, maging yung paglakad natin. Tama, sinabi po din na mahayag si Kristo sa ating buhay. So, ano man ang ating kalagayan, so, tayo ay dapat mahayag talaga si Jesus Christ sa buhay po natin. So, yun lang po siya makita, maging sentro sa buhay natin. So, ngayon po, kasabay po ng ating offering, meron po maging special number. Ayan. So, after ng special number na kasabay ng offering, pag-pray po ni Pastor Jojo yung offering. So, yun po. Tawagin na po natin, special number si Brother Andre. Di na ba mahirap sumamba?
Ngunit sa piling mo, Diyos, ang kapahingahan ay lubog. Suliranin, di handang sa aking pagpupuri. Umawit ang aking puso, digin ang piling mo. Nais kong mainit ng yakap mo. Pagkat nalalaman mong sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan. Kaya papuri ko'y sa'yo lamang ibibigay. Umawit ang aking puso, digin ang tinig mo. Nais kong madama init ng yakap mo. Pagkat nalalaman kong sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan. Kaya papuri ko'y sa'yo lamang ibibigay. Umawit ang aking puso, digin ang tinig mo. Nais kong madamain ng yakap mo. Pagkat nalalaman kong sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan. Kaya papuri ko'y sa'yo lamang ibibigay. Nalalaman ko sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan. Kaya papuri ko sa'yo lamang ibibigay. Nalalaman sa kahinaan, ikaw ang aking kalakasan. Kaya papuri ko sa'yo lamang ibibigay. Pwede po sandaling tumayo para ipanalangin po natin ang ating offering. Pwede po bang i-enhance natin ang ating offering? Let's pray. Ating Ama, Panginoong Yahweh, salamat po sa gabing ito. Salamat sa pagpapalang mo sa amin, Panginoon. Ang aming binigay, Panginoon, sa kahon na to, Panginoon, ay isang tanim, Panginoon, na namin tutubo sa aming buhay, Panginoon. Sapagkat kung paano ka namin binibigyan, Panginoon, ng pera, Panginoon, sa kahon na yan, alam namin hindi ka magpapatalo, Panginoon, sa pagbibigay sa amin, Panginoon. Salamat, Panginoon. Sabi mo, Panginoon, kung ano ang itininig ng tao, ay siya niyang aanihin, Panginoon. Kaya kami, Panginoon, dinideklar namin sa gabing ito, ang aming tinig na munting salapi, Panginoon, maliit man ito sa aming paningin, Panginoon. Pero ibabalik mo ito, Panginoon, na maraming beses, Panginoon, sa lahat ng mga nabulog, Panginoon. At sa lahat, Panginoon, ng mga wala pang hanap buhay, dinadalahin mo, Panginoon, sa pangalan ni Jesus na iyong anak, na magkaroon ng hanap buhay, Panginoon, ng iba namin mga kapatiran, Panginoon. Salamat sa pagpapalang mo, Panginoon, sa aming buhay, Panginoon. Ito po namin dalangin sa pangalan ni Jesus, ang lari magsabi ng Amen. Amen. Mga kaupo na po. Ayan, ako po tayo sa second part ng ating program na paggawain po natin ng panalangin. So, doon dyan mga group dito, saka dito sa side na ito. Pag-pray po natin yung ating pong bansa from Senador, Congressman, Mr. Dog, Vice Dog, Mayor, Barangay Captain, Councilor. So, maging po yung nalatid na eleksyon, sa barangay eleksyon, na pag-pray po natin. So, the rest, yung mga gawain po natin,
yung mga nasira ng one verse, yung pag-pray po natin yun. At yung mga natulog, pag-pray din po natin, pamilya nila. So, at yung anniversary, malapit na po, no? November. Pag-pray po natin, may speaker, yung panahon. Ayan po. So, yun lang po, mga prayer items. Kung may mga urgent prayer po dyan sa group nyo, sabihin nyo lang po. So, dito po, mag-ano po tayo, round tayo, paikot, para nakapag-pray po kayo kung mga kapatiran. Ayan. Sama niyo po yung kasimbayanan, ano po?
tayo po, bago po tayo baka sa prayer, no? May announcement po muna. Okay, tayo po natin mo po muna para po sa ating announcement. Okay, sa lahat po ng ano, sa lahat po ng sasama po bukas, August 24, para po sa ating monthly mentoring. Ito po ay gaganapin sa Rainham Church sa MacArthur Highway, Takila, Malolos, Bulacan. After po ng Paradise Resort. From Jollers, sumakay lang po tayo ng G4EG, papuntang Bato. Sorry, ba yan? Saan po ba yun? Ayan. So, para po sa mga magkikita-kita po, kung gusto niyo pong sumabay, magkikita-kita po tayo ng mga, 9:30? 9 to 9:30. Kung gusto niyo pong sumabay, 9 to 9:30. At kung maiiwan po kayo, diretso na po kayo, magkikita-kita po tayo. Sabay-sabay po. Pagbibira po namin kayo ng breakfast. May libre po breakfast. Ito po yung monthly mentoring, kasama po ating mga taga-GONCC rin at yung ibang pastor doon, then yung mga leaders, atin din po sila. So sana marami po makatin dito para makita po natin kung paano po natin pagtutulong-tulungan mapalago yung mga ministry natin sa church dito sa may apply po natin dito yun. Hindi po para sa ibang mga bagay, para po sa Christ the Philippines po yung matututunan po natin yun. Okay po? Then sa mga naging bunga po natin medical mission, simulan na po natin i-text or tawagan yung mga magulang at yung pamilya ng mga pasyente po natin para makadalo po sila sa Sunday. Isabay po natin yung ipa-check up na rin po kung ano po yung nangyari. Para pagkita itsura. Pag nakita natin mga itsura, ibang-iba na magigulo tayo. Then, para po maipacheck din po yung mga and at the same time, invite po sila mag-mater. I-text po natin, iparamdam po natin sa kanila na hindi po doon nagtatapos lang. So, pwede pa natin bisitahin, pwede po natin i-text at invite sa ating pong Sunday service. Okay? Then, tuloy-tuloy po rin po ating mga cell groups. Every, bukas, may cell. Ano ba, bukas? Ayun pa nga. Kakayanin ba natin? Tingnan natin na. Kung sakali po aga po matapos na rin yan, meron po tayong cell group dito sa rooftop. Nandiyan po, darating po ba? Sila sa Serration. Okay, tuloy-tuloy. Okay. So, yan. Then, ang ating pong, ano ba yun natin? This coming Saturday, last Saturday, no? This coming Saturday, Saturday, ang meeting po ng council. Meeting po ng council this coming last Saturday ng August. Pakihanda niyo po, pag-uusapan po natin mga hindi po natin pag-usapan before. Then tuloy-tuloy po yung ating mga gawain, ang ating pong midweek, ang ating pong worship service. Ang practice po ng ating praise and worship sa Saturday ay 5 o'clock. 5 o'clock po dito sa ating church. Okay, sa susunod na midweek po ang ating pong special numbers. Special numbers ay nakalimutan na. Ang ating pong special number ay ayan. Susunod na ni Rosario, baka mana. Ang ating pong special number ay mga Jaywalkers. Ayan. Pakisabi na lang po Jaywalkers po ang ating special number. Okay, next. Ang ating pong praise and worship leaders ay ang ating pong mga praise and worship leaders ay mga kababaihan. Pumili na lang po kayo, mga kababaihan. Okay? Ang ating pong presider, ang presider po natin ay si Sister Emelita.
presider po. Kayo po ang ating presider. Ang ating pong speaker ay may letter I. May letter A. May letter N. Okay, sister. Ayan, Sister Diana. So, tandaan niyo po, ang ating pong worship leaders ay mga kababalihan. Ang ating special number, J-Walkers, ang ating presider ay si Sister Mileng at ang ating speaker ay si Sister Diana. Okay? So, kita-kita po tayo bukas sa ating pong mentoring sana kung wala mo kayong gagawin, mag-relax kayo. Matatagal ang stress nyo sa katatawa at matututok kayo at the same time. Okay? Pagpalain po ng Panginoon nating pag-uwi at ang ating sa matang pag-iwaiwalay. Tinatawagan po natin ating Pastora Mirna para sa ating closing prayer. Sige po, tayo lahat ay tumayo at tayo po ay magpangwakas ng panalangin. As Lord, Ama nating banal sa langit, salamat sa mga natutunan sa gabi ito, sa mga testimony, Panginoon. Salamat na ikaw po ang Diyos na dyan nating kasama at laging nakakauhawan ang mga ginagawa ng sa bawat isa. Salamat sa mga pag-umaten, salamat na hayag yung kanilang naramdaman, yung mga puso, isip. Hallelujah, tunay na kahit napagod, ang pakiramdam hindi napagod. Thank you, Lord. Thank you, Lord, sa pagsama mo po sa kanila, sa mga ipinatutuon nila. Doon yung kagalakan namin. Salamat sa buong Christ the Philippines ng Bukawi na patuloy na ang mga gawain ay matagumpay, na hindi ito lulupo. Kundi, Panginoon, mananagumpay. Ang mga anak ng Joy ay mananagumpay at hindi talunan. Salamat sa bawat mensahe. Salamat sa mga ipananalangin na inaangkin na po namin na itinatubo na. Sa pangalan ni Jesus, ang pasamantala namin pag-iwahiwalay ngayon ay magbubunga po sa amin ng pagpapahinga, na ingatan mo po mong magdamag at magdun yung kalakasan namin. Salamat sa pag-iingat mo po sa pag-uwi ng bawat isa na patuloy na maging masaya at maging pagpapala po ang mga naranasan ngayong gabi sa gawain na ito. Kaya salamat sa pag-iingat sa bawat isa hanggang makarating sa tahanan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming dalangin. Amen. Maaari po ba natin palapakan natin po bisita si Hanan. Pagkaga, kaya niyo po pamit, Gideon, i-greet po siya. Yan. Welcome, Hanan, sa ating pong sa ating CDTV Christ of the Philippines Church. Okay. Dito niyo po at papiin ang ating pong bisita si Hanan. Hindi Hanhan, hindi Anan, hindi Anhan, Hanan. Hanan Hasim Pandaan. Kiro. Ready, get set, go. Hey.